Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. Andito naman po si Professor Tonton Condrara sa isa na ng edisyon ng Usapang Politika para sa mga friends ko sa Facebook, syempre live sa Facebook. At para naman doon sa mga followers ko sa Facebook, syempre Team Replay, pati na yung mga subscriber ko sa YouTube. At maraming salamat sa patuloy niyong ano sa akin, pag-aantabay, patuloy niyong paghihintay. Ah, Naghintay tayo ng medyo late na usapang politika dahil nga ang ating inabangan ay yung opening session ng Senado, ng special session ng Senado, yung opening ng special session ng Senado. Kasi although inaabangan natin na may mangyayaring medyo mahalaga, ay kailangan muna nating hintayin at sa eksaktong 9:21 AM ay itinalaga na, hinalal na ng bagong mayorya ng 13 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Wala na itong kaabog-abog. Ang session ngayon ng Senado ay legit na 13 may quorum. Kahit naman nun doon sa may quorum na, di ba, pinaliwanag na natin yan, naubos na ang panahon natin kapapaliwanag. Ngayon, pati yung pagkakatalaga ng Senate President ay legit na. May quorum na 13, hindi na maki-question. So yung isinampang kaso ng siyam na senador kahapon sa minorya, although hindi kasama doon si Joel Villanueva kasi kasama na nga siya sa majority, at hindi kasama si Mark Villar, hindi siya kasama. So, merong siyam kasama si Jingo Estrada at kasama din yata si hindi nakasama si Bato de la Rosa syempre. So, siyam silang nagpetisyon sa Korte Suprema na ideklara na walang bisa yung session ng June 3. Pero ngayon naging moot na yun. Sapagkat ngayon ay meron ng quorum na 13 at hinalal na ang Senate President at ito si Sherwin Gatchalian. Kanina nagpaalam na si Alan Peter Cayetano. Alam mo, hindi naman kailangan niyang hintayin nitong pagkakataon na 'to, dapat marunong siya magbasa ng panahon. Pero katulad yang kahapon, nagkaroon pa sila ng attempt to go to the Supreme Court and want the court to intervene into something that is internal in the Senate. Right now, ang masasabi ko lang, ako'y natuwa actually. Sa totoo lang, napapalakpak ako kahit nanonood lang ako sa laptop ko sa YouTube live ng Senate. Ako'y nagpalakpak kasi yun ngang kahit tayo nahihirapan sa demokrasya natin, kahit ang mga institusyon natin hindi perpekto, ay napatunayan sa araw na to that our democracy could hold. Our democracy held. Ang mga institusyon natin kahit na maraming problema, kahit mahina ay andyan. Ibig sabihin yan, nakahanap tayo ng paraan. Nakahanap tayo ng paraan na magkaroon ng session ng June 3 sa kabila ng kaguluhan sa Senado. Nakahanap tayo ng paraan na sa ngayon nagkaroon ng 13. Kung hahayaan lang natin ang katwiran ng siyang mangibabaw, ay ang demokrasya ay yun ang sagot, yung proseso. Nandiyan ang korte, andyan ang executive branch, andyan ang legislature. We are a functioning democracy no matter how dysfunctional, no matter how imperfect, no matter how flawed. Alam mo, marami mang gusto manggulo eh. Katulad ng nung bogus na Blue Ribbon Committee hearing daw na pinatawag kahapon ni Mike Defensor na parang siya ay senador, 'di ba? Na wala na naman tayong narinig kundi mga panibagong mga aligasyon. May mga idinagdag pang pangalan na may mga maleta di umano. Dati sabi ko nga nagkaroon na tayo ng may line, na magic line na 'pag nag-cross ka, tumawid ka sa kabila, magkakaroon ka ng maleta. At 'pag naman ikaw ay pumunta sa kabila, mawawalan ka ng maleta katulad ng nangyari kay Loren Legarda. Sa unang affidavit mayroong maleta pero nung lumipat na dun sa kabila, nawala na yung maleta, nagkamali lang daw. Ito namang si Chis Escudero na hindi nababanggit, 'di ba? Nung kasama pa nila, nung lumipat na, meron na ng maleta. Sabi nga ng aking dating kasamahan sa Lasal, mag-ingat ako baka magkaroon ako ng maleta. Aba, hindi ho maleta ang dadadala ko pag nagbabiyahe ako. Ako pa ay may backpack. Backpack lagi dala ko kasi ako ay always travel light. Alam mo, wala maniniwala at pagtatawanan ko lang kung merong magbibintang sa akin na ako'y may maleta. Kasi hindi naman ako kasing sikat ni Arnold Grabio para mapansin. Pero kung sakali man ako'y pagbintangan, ako'y nabigyan ng maleta, abay sabi ko, hahanapin ko, nasaan yan? Baka naman ibinigay nyo yan sa kapitbahay ko. Hindi ba?
Abay, sabihin niyo sa akin kasi hindi ko nakatanggap. Kailangan ko ng pera, ang dami kong paggagastusan. Maglapit na akong mag-retire, 'di ba? Although may retirement siyempre naman, pero maganda yung marami kang pera 'pag nag-retire ka, 'di ba? So, yung mga kalukuhang ganito na alam mo naman na ginagawa-gawa na lang ng kwento, it's really something that I don't know whether people still believe. Alam mo, marami akong may kaibigan ako na talagang ngayon bulag na DDS, in-unfollow na nga ako, eh. Yung bang parang sayang naman ang pinag-aralan mo, 'di ba? Mayaman ka naman, marami kang pera. Bakit gano'n? Parang parang talagang ano na, napasubo na lang ba, ano ba, 'di ba? Pati yung pagkakaibigan namin, eh, kailangang isakripisyo. Pero ako sanay na ako diyan nung ako'y nasa Duterte camp pa, ang dami kong kaibigan na ako'y itinakwil. Pero yung iba naman bumabalik na. Ngayon naman, ako ay kritiko ni Duterte, ay Diyos ko, may mga kaibigan din akong nagtatakwil sa akin, para bagang sometimes it's very hard, to love friends. Sabagay may mga kamag-anak din man ako sigurong gano'n. Hindi, wala yata akong kamag-anak na diehard Duterte supporter, eh. Wala. Yun yung point na parang anyway, democracy held. That is something that we need to amplify. Sa kabila ng mga panggugulo, ang demokrasya ay nagtagumpay. Kahit imperpekto, kahit masalimuot. Kasi without the court intervening this time, the majority was able to establish order in the Senate. Ngayon, of course, nandiyan naman, bato lang minorya ngayon, 13 silang naandun. Bakit wala yung Siyam? Kasi Siyam yun, eh. 'Di ba? 'Di ba si Cayetano magkapatid, yung magkapatid na Villar, di apat, si Loren Legarda, si Amy Marcos, si Marcoleta, si Bongo, sino pa ba yung isa? Siyam lang silang natira, eh. Kasi 13 na yung nasa kabila, 22. May iba ba akong nakalimutan? Si Cayetano, si Pia, si Loren, si Amy, magkapatid na Villar, si Marcoleta, si Bongo, 'di ba? 'Yun, siyam sila na wala kanina sa sesyon. But they're absent. I don't know whether they boycotting, but I don't know, mahiya sila sa balat nila. Yun, ano pa ang kanilang ki-questionin? May 13 na senador, may quorum na, legal na yung pagkakahalal sa Senate President. So ano ba ang kanilang question? Maliban lang sa ang pinagsusulong nila ngayon ay ang mga interest nila at ang interest ng kanilang patron na si Duterte. But despite that particular flaw in our political system, which is also true even in other systems. Ang United States, broken na rin ang political system nila with Donald Trump there. But democratic institutions are holding. And I want to at least highlight that. Huwag natin kalilimutan yan. At ito mga kasinungalingan ito na nangyayari sa press, ay sa press conference na hindi na Blue Ribbon Committee meeting. Nitong 18 na nadagdagan pa yata ng 4, naging 22 na. Ang tao ngayon ay hindi na rin nalilinlang, eh. Kung babasahin mo yung mga comments, ang mga napapaniwala na lang nila yung mga DDS, ang ibang DDS nag-iisip na rin. 'Di ba? And it's also because of the media. It's because also, alam mo, ang mass media, in a way, nakakatulong din sa pag-enlighten sa tao. Minsan nga naiinis ako, sabi ko, ba't ba kino-cover pa yan? Pero, sige, i-cover nyo kasi ang mga tao nakikita ang kanilang mga kahunghangan, ang kanilang mga kawalang hiyaan, ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Ang social media ngayon, although ang social media could be a vehicle for false narratives, it could also be ruthless and criticizing idiocy. Kasi ngayon, hindi naman ang mass media, although dati dominated yan ng mga fake news, ngayon hindi na. Marami na rin ang mga nagsasalita. So I think the system is working no matter how flawed it is. Magpasalamat tayo. So, ipagpatuloy tayong magdasal, patuloy tayong manalangin na ang sistema will hold. At the end of the day, imperfect as it is, our democratic systems help. And I think we should be grateful for that.
Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, naplos ko mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. So, kita-kita na kita sa Biyernes. Dito na naman sa usapang politika. Ingat po tayo lagi. Masaya ako ngayon, dapat masaya din kayo. Okay? Usap tayo sa Biyernes. Laging sinasabi, UP naming mahal. Ani Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo, lalong-lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Take care. Ingat lagi. Bantayan ang kalusugan.